Magsilod po tayong lahat, handa ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan natin minamahal na Apo Conchie. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay noon ngayon at kailanman, kapangyarihan niya ay di napaparang. Salita na ay matunay na makapangyarihan, halina kayo't namnamin yung tuwiran at damin sa inyong kalooban at kayo kanyang mababahaginan ng tuwirang lakas at tibay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos, Elmer? Mukhang iba ka na yata ngayon, anak, ano? Araw-araw may pagbabago kapag ang Diyos ay kinilala mo. Kung minsan maghanap ka man ng maghanap, di mo makikita. Subalit kung minsan hindi mo man hanapin, pakikita ng sa'yo. Lagi niyong tatandaan, tao, kapwa-tao, ginagamit lang ng Diyos na totoo. Kaya't maaring kayo rin magamit niya kung pagagamit kayo. At hindi naman niya kayo gagamitin na sasabihin niya, anak, halika nga rito, masdan mo ako, gagamitin kita. Di mo siya nakikita, di mo siya makikita dahil siya espiritu. Ngunit nagpapadama siya at nagpapakilala sa iyo, kaya dapat makilala mo. Nakilala mo na ba siya, Elmer? Ha? Elmer? O, aba, kasasabi lang kanina. Dito ka tumitig, Elmer. Elmer, dito ka tumingin. Huwag kahit kanino. Mayroon ka bang may crush dyan? Natawa siya. Kuminsan kailangan magpatawa ka. Kuminsan naman kailangan manggalit ka. Subalit, yung galit na nakakagising, nakakapagpagising, tulad ng isang nahimatay. Magalit ka, kunwari, sampalin mo siya nang nagising ang mga ugat niya, nabuhay siya. Subalit yung galit na didikdik at magagalit kang mumurahin mo kapwa, ay hindi tama yan. Kaya mayroong galit na ginagawa, subalit mayroon namang galit na totoong galit. Dito nagmumula. Buhay ba ang Ama? Tulad halimbawa na yung ginagawa ng tao na hindi dapat nananahan sa kanya yun, kailangan sindakin mo siya para matauhan siya. Tulad ng mga nagne-nervyos na wala naman dapat ika-nervyos. Pinapatay ang sarili sa takot, pinapatay ang sarili sa pag-iisip. Kailangan sindakin mo yan. Paano mo sisindakin? Tatagain mo ba? Hindi. Bubulyawan mo. Ho! Gumising ka nga. Baka ikay nakakalimot. Ba't ka gumaganyan? May Diyos ah. Sisindakin mo sa salita. At sasabihin mo, gumising ka nga? Di mo ba alam na maraming nawawala sa iyo araw-araw kapag ganyan ka? Yan, ang takot na sinasabi. Pagkatakot na pananakot, kunwari lang yun, hindi dito nagmula. Dito lang sa bunganga, dito lang sa bibig.
Subalit iba yung galit na pati bibig mo nagpupuyos at nagingit-ngit. Puso mo'y galit na galit. Buhay ba ang Ama? Kaya ang sabi nga, ang bawat araw ay kapaki-pakinabang. Kaya naman pinagpapaumanhinan mula sa Eklesiastiko. Kay Sirach ito. Kaya naman pinagpapaumanhinan ng Diyos ang mga tao at ibinubuhos sa kanilang kanyang habag. Nakikita at naunawa niya ang kahabag-habag nilang wakas. Dahil dito'y lalo niyang dinadagdagan ng kanyang pagpapaumanhin. Ang pagkahabag ng tao ay para sa kanyang kapwa lamang. Ngunit kinaawa ng Panginoon ang lahat ng buhay. Buhay ba ang Ama? Ibang magmahal at maawa ang Ama, hindi lamang sa kapwa-tao naiilan. Ang lahat ng may buhay, hayop, halaman, isda, at tao, lahat ng makabuluhan. At nahahabag din siya sa mga mapaminsalang daga, suso, uod, higad, linta. Nahahabag din siya sapagkat kawawa sila pag pinuksa. Kaya ang lahat ng pag-ibig ng Ama'y laganap. Ang kanyang habag ay laganap sa lahat, hindi ilan lamang, hindi kung sino lang ang kinaawaan. Katulad ng tao, ay kawawa naman ang pusa ako, pinalo. Hindi naman tinanong ba't pinalo. Mas naawa pa siya dun sa pusang pinalo. Kinain yung ulam niyang kapitbahay, kaya pinalo. Ngayon, dahil sa pagpalo, pinahigit pa yung kaisa-isang pusa niya doon sa kapitbahay niya, wala nang uulamin. Ganyan ang tao. Ang kinaawa niya ay ilan lang. Ngunit ang Ama'y lahat kinaawa niya. Naawa siya sa pusa dahil ba't gano'n ang ugali niya? Nangangain ang bika niya. May ugali rin ganong tao. Naawa siya sa tao, nakainan nung pusa, wala na siyang makakain. Ganyan din ang tao. Kumukuha rin ng sa kapwa niya. Na sa halip na, sa kapwa niya, aagawan pa na yun na lamang. Sino ang mga ganon? Yung naghahangad ng ari-arian ng kapwa niya, yun na lamang. Walang habag, walang awa. Subalit ang Ama habag na habag siya sa lahat. Lahat ng kasalanan ay nakikita niya. Lahat ng mali ay nakikita niya. Lahat ng gumagawa ng mabuti nakikita niya. Lahat ng mabuti niyang anak ay nakikita niya. Kaya lahat kinahahabagan niya. Inaakay niya sila sa tumpak na landas. Itinutuwid ang kamalian, sinusupil kung kailangan. Tinuturuan at ibinabalik kapag naliligaw, gaya ng ginagawa ng pastol sa kanyang kawan. Kinahahabagan niya ang tumatanggap ng pangaral at nagsisikap makatupad ng kanyang utos. Narinig niyong maliwanag, kinahahabagan niya at minamahal ang mga anak niyang nakikinig ng kanyang utos, nagsisikap makasunod sa kanyang utos, sapagkat natutulad sila sa kawan na pinapastulan ng isang pastol. Ganon ang habag at awa ng Ama. Ang isang pastol, hinahanap niya kung saan manginginain ang kanyang kawan, kung saan niya dadalhin na mabubusog sila. Ganyan din ang Ama. Pilit niyang hinahanap at pilit niyang gustong ibigay sa mga anak niya ang ikabubusog nila at ikaliligaya, ang salitang banal niya. Subalit hindi lahat ay tatanggap, hindi lahat ay gumugusto, hindi lahat ay
nakakakilala. Kaya naman, lagi silang uhaw, lagi silang nagugutom ang kaluluwa. Buhay bang Ama? Kaya't mapapalad ang mga anak niyang nabusog at nawala ang pagkauhaw dahil sa kanyang espiritu na naramdaman nila at tinanggap sa kanilang buhay. Kaya magalak kayo, magpuri kayo, mga minamahal na anak niya, na tuwirang nakilala nyo ang matwid at ang pagkahabag niya'y naramdaman ninyo. Anak ko, gumawa ka ng mabuti na walang halong panunumbat. Huwag mong bayaang ang kaloob mo'y mabahira ng masakit na pangungusap. Ang magandang salita mo'y higit sa iyong bigay. Parang hamog na nakapagpapalamig sa init ng araw. Ang magandang pangungusap ay higit na mahalaga kaysa isang kaloob na mamahalin. Ngunit, ang dalawang ito ay kapwa pinagkakaloob ng may tunay na magandang kalooban. Kahangalan ang laging manumbat at maging masungit. Ang bigay na mapait sa kalooban, nang magbigay ay mahapdi sa mata ng binigyan. O kay sarap ng bukal ang pagmamahal at bukal na inalay sa handog ng Ama na sumibol sa puso't isip niya ang kalooban at kagustuhan niyang nanaig sa bawat isa. Yan ang patotoo. Sino man ang kinagat sa inyo nito, nakaganti na kayo. Ayan, napatay na siya. Di na siya mangangagat sa inyo. Ganyan lang ang buhay. Kung hindi man ninyo kaya ay yung naniminsala sa inyo, may Diyos Ama na kaya niya hanapin at siyang gumanti sa inyo. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, sapagkat ayaw ng amang nasasaktan ng mga anak niya, lalo't higit kung sumusunod sila sa kalooban niya at nagsisikap sundin ang utos niya. Kaya tiyaw ng maliwanag na patotoo niya, ang bawat anak niya ay kinakalingan niya. Subalit ang palalo, kinakalos niya. Mula kay Mateo. Nagtipon-tipo ng mga Pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Maliwanag ang nagpahayag kanina. Paano mo nga naman mamahalin ang di mo nakikita kung itong nakikita mo hindi mo na tutunang mahalin? Para mapatotohanan mong iniibig mong Ama, mahalin mo muna yung anak niyang nakikita mo, na kapwa mo. Sapagkat kung iniibig mo ang Ama, iniibig mo siyang masigit sa buhay mo dahil siyang nagkaloob sa iyo, ibigin mo rin ang kapwa mo tulad ng pag-ibig sa sarili mo. At paano mo iniibig ang kapwa mo? Paano mo nasasabing mahal mo ang kapwa mo? Kung nararamdaman mo ang nararamdaman niya, na kailanman ay hindi mo ipahihigit
sa bagay at anuman. Dahil alam mo, ang bagay ay nakikita, ang bagay ay mabibili, subalit ang buhay ay hindi kailanman. Buhay ba ang Ama? Kaya ang sino mang nagpapahalaga sa Ama, pinahahalagahan niya ang kapwa niya. At nang dahil mahal niya ang Ama, at di naman niya masasabing, Ama, bumaba ka't yayakapin kita, ang kapwa niya ang padadamhan niya ng pag-ibig na mula sa puso niya. Kaya't ang bawat pamamaraan at kaparaan ng ginagawa ng mga anak niya na inaalay sa kapwa nila, alang-alang sa kanya, nalugod siya. Sapagkat hindi mo gagawin yan sa kapwa mo kundi ng kanya, at nagawa mo ang bagay na ginawa mo sa kapwa mo dahil sa kanya, kaya siyang nalulugod sa iyo, ikaw na gumagawa ng mabuti sa kapwa mo. Kaya't di ka man magantihan ng ginawaran mo ng kabutihan, amang buhay na hindi nanamatay, gagantihan ka. Hindi ngayon, hindi bukas. Sa palagay mo, di mo siya nakita at di niya batid ang ginawa mo, nagkakamali ka. Laging may nakalaan siyang ganti at lagi niyang nakikita, nasisilayan ang bawat gawa ng mga anak niya. Kaya't magalak kayo at magpuri kung ang bawat ginagawa niyo ay nakabubuti at makabubuti sa kapwa niyo, sapagkat ang lahat ng ginawa niyo mabuti, kayo rin ang makikinabang, kayo ang gagantihan. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Mahirap mangyari, iyalay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat, maaaring may mangahas na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. At gayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya bilang isinugo. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang pag-ibig ay pinakahigit at ang pagpapatawad ay kalakip. Nang dahil sa iisang isinugo, ang taong makasalanan ay napatawad at patatawarin. Sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang pagsisisi, sa kanyang pagbabalik loob. Mga minamahal, walang taong matwid, walang taong banal, lahat nagkamali, lahat may pagkakamali, lahat magkakasala, lahat nagkasala. Iba't ibang kasalanan lamang ang naging pagkakasala ng tao. Subalit, kung mababaw pa ang kasalanan mo, gumising ka na, huwag nang palalimin pa. Kung kakarampot pa lang ang alam mong kasalanan mo, pagsisihan mo na at huwag nang dagdagan pa. Subalit kung alam mong malaki na ang kasalanan mo, magdumali ka, baka mahuli sa'yo. Kaya't patuloy na ang panyaya ng Ama, halina kayo mga anak ko, damhin ang pag-ibig ko upang maramdaman nyo at ibigin nyo rin ang kapwa nyo tao. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dahil dakila ang Diyos at tapat na totoo,
mula sa unang sulat ni Juan. Ngunit tayo sa Diyos, ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Kaya't nagsisikap ba kayong maging matuwid? Nagsisikap ba kayong magbagong buhay? Nagsisikap ba kayong maging ganap? Nagsisikap ba kayong magmahal ng kapwa nyo? Huwag kayong magdamdam at magtaka, kundi kayo nararamdaman at nakikita at naunawa ng kapwa nyo. Sapagkat yan ang patotoo, ang nagsisikap sa mga bagay, pinagsisikapan ay sanlibutan. Subalit ang nagsisikap sa Espiritu, pinagsisikapang tanggapin ng Diyos na totoo. Kaya nga, hindi kayo ganang maunawaan ng kapwa niyong hindi pa nakikipagtutol sa Diyos sapagkat wala pa sila noon. Kaya't mahalin niyo sila at ipanalangin at huwag kayong magalit man lang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ang Panginoon din ay nagsasawa, mga minamahal na kapatid. Ang Espiritu rin ay nagsasawa. Maraming kaganapan na minsan ay nagtatanong ako sa Panginoon, Panginoon, bakit po noon pag nag-text ang taong ito ay agad pagdakay sinasagot mo? Bakit ngayon wala akong maitugon sa kanya kung ano ituturo ko? Anak, ilang taon na ba akong dinadaya ng taong iyan? Nagpakita na ako ng magandang hiwaga sa kanyang anak. Halimbawa ko, pudpud, puno ng sugat. Halimbawa, puno ng sugat ang anak, walang magpagaling. Napakarami kang ginawa na gamot, na pinahid, kung saan eka. At sinabing maliwanag, eka ay, dami ko na pong pinagpagamutan, hindi gumaling. At pagkatapos ang wika ay, sulong pa rin. Anak, magbago kayo. Kung papaano kayo pinagbigyan ng Ama, naway makita kung papaano yung pagbabago. Sulong, sulong, sulong ang buhay. Subalit ang Diyos na nangusap, ginamit lang ang tao, nagmamasid. Pinagmamasdan niya yung mga anak niyang nagpapakatuwid. Nagsisikap magbago. Ngayon, sa kabila ng mga ganong tinamas at ganong mga aral, hiwagang kinamtan, wala pa ring pagbabago. Sa tuwing dudulog, pakikinggan sa pamamagitan lang ng text. Salamat po gumaling. Puro salamat po gumaling. Ngunit walang damdaming ika'y tunguhan po sa dakong kung saan ka, Panginoon ko. Sa palagay nyo, si Moises ba pinagbalik-balik ng Panginoon sa bundok? Para makipagtipan sa kanya? Ilang beses siyang pinabalik? Sa bundok ng Sinai, ilang beses? 2. Sa bundok ng Horeb, ilan? Ilan ang nakatala? Sa mga marurunong, mababaybay nyo yan. Ang Panginoong Hesukristong tinatawag ng tao sa mundong ito, ilang beses nagpunta ng Getsemani, sa hardin ng Getsemani. Ilang beses nakipagniig sa bundok. Tao, kung saan ang payapa, doon nakikipagtipan ng Ama. Kung saan matahimik, doon nakikipagniig. Subalit kailanman, hindi siya makakapakipagtipan sa ingay, sa maingay, sa kasiyahan, sa kasayahan. Dapat matutunan nyo yan. Kaya't kung may dinudulog kayo, at kayo'y dumudulog, anong dapat nyo ring gawin? Di ba't dapat payapa rin ang isip nyo?
na nakikipagniig din kayo sa hindi nyo nakikitang Diyos na totoo? At hindi lamang kayo'y dulog ng pagdulog nyo sa kapwa nyo, kundi kayo rin mismo'y dulog at dumulog. Sapagkat maliwanag ang nais ng Ama, makipagtipan, makipag-isang bawat isa, sapagkat may isa, dalawa, tatlo, higit pang nagtitiwala sa Kanya, kinahahabagan niya at dinirinig sila. Buhay ba ang Ama? Ngayon, ano ang kinagagalit ng tao? Si Constancia bilang tao, hindi mababaybay ito sa inyo. Sa una, ang bilis na pagaling eka ako. Subalit nung magkasakit muli, naalala ba ang ginawa? Nalimutan. At nang maalala, magtutungo. Ganyan ang tao. Subalit may Diyos bang nalita sa inyo? May nanumbat ba? Ganyan ang Diyos, hindi marunong manumbat sa binibigay niya. Hindi marunong maningil sa kanyang binigay. Kundi ang sinisingil niya, ang mga kasalanan ng tao. Buhay ba ang Ama? Ang sinisingil niya, yung dapat niyang singilin sa'yo. Subalit, ang di niya dapat singilin, patag lamang ikaw at huwag kang mabahala. Kaya't, upang di kayo singilin, anong dapat niyong gawin? Ang kabutihat makabubuti kanino man, sapagkat diyan, hindi kayo sisingilin diyan, gagantihan pa kayo ng mainam, at may gantimpalang masigit pa sa inyong ginawa. Kaya kung matalino lang, totoo ang tao at tunay na napakatalino dito sa mundo, uunahin niyang sikapin ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa ay kantin. Unahin niyang damhin ang pag-ibig ng Ama at susunod siya sa utos at pag-uutos niya. Sapagkat ang Ama ay buhay at di patay. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napuput naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yung kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Buhay ba ang Ama? Kaya, okay, sarap ng mga damdamin ng pag-ibig ay nananahan sapagkat wala silang maramdamang puot kailanman. Kaya't nag-uumapaw ang kasiya at kagalakan sa kabila man ng kanilang mga pinagdudusahan. Sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay nagpapalakas, nagpapasigla, umaaliw at nagbibigay ligaya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Naniniwala ba kayo? Di man kayo maniwala, sinambit na't nasambit na. Siya nang nakababatid ng lahat sa inyong diwa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ganyan lang ang pamamaraan. Halimbawa, nagkasala yung kapwa mo, wala ka namang kaalam-alam sa naging kasalanan niya. Nagkausap-usap pala sila dahil dun sa plano nilang dalawa. Alamin mo ang katotohanan at bago ka naman magalit umalsa, kung maaari nga silang dalawa kausapin mo. At pagkatapos na sila'y nagpaliwanagan at nagpaliwanag ka rin ang sayo at nagkaunawan kayo, bago kayo maghiwalay, nagmamahalan pa rin kayo. Buhay ba ang Ama? Hindi yaong satchat ng isa, satchat ng isa, satchat pa ng isa, sitchit ng isa. Nang magkapanagpo, gera. Ganyan ang buhay sa lupa. Subalit, kung nasa puso ng tao'y pag-ibig, magsalita man siya, hindi para idikdik o pigain ang kasalanan ng kapwa, kundi hanapin upang patawarin. At ituwid, kung susunod, matatama silang ganap. Buhay ba ang Ama? Ganyan ang ginawa ng Ama at ganyan ang ginawa ng Kristo. Kaya't sa pagkikipag-isa sa isang espiritu, natupad ang layo ng Ama, ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa akin.
at sa iyong sarili. Sapagkat kung iniibig mo ko, matututunan mong mahalin ang kahit na sinong kapwa mo. Ang mahirap mahalin, mamahalin mo. At ang bawat nagmahal sa mahirap mahalin, ang Ama minahal nila, hindi yung minamahal nila. Buhay ba ang Ama? Sapagkat nagawa mong mahalin ang kahit na sino, hindi dahil sa sarili mo, kundi sa tinanggap mong puso na binago ng Ama. Kaya't nung di mo kayang magmahal, hindi ka pa sa Kanya, at nang matuto kang magmahal, sa Kanya ka na. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyo lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, at upang madali nyo namang masuri, saan ba kayo naluluwagan at nagagaanan? Sa may galit kayo o may pag-ibig? Mamili kayo ngayon. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga mahal. Magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Kumusta? Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, parte-parte ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang parte-parte sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Di ba mayroong taong umampun ng hindi niya kaano-ano, minahal niya ng labis? Hindi ba minahal niyang parang tunay na anak? At kuminsan naman yung minahal na yun parang tunay na anak, siya naman ang sutil at suwail. Kaya minsan, ang tao takot ng magmahal, takot ng mag-ampon. Subalit tandaan ninyo, hindi dapat katakutan yun, sapagkat hindi lahat ng tao ay pare-parehas. Ano ang pagkakamali doon? Labis na minahal, kinulang sa pangaral. Buhay ba ang Diyos? Labis sa bagay, kinulang sa aral. Yan ang kumisa nagiging dahilan. Sapagkat labis sa bagay, labis sa pagmamahal, kulang naman sa aruga.
at pagpapadama ng kalinga. Sapagkat kumisan, ang tao akala, bigyan mo ng bigyan, sapat na yon. May mga taong may bata, may matanda, hindi nakukuha sa bagay at sa lapi. Hinahanap pa rin yung pagmamahal. Hinahanap pa rin yung paglingap. Kaya't may batang, huwag mo na akong bili. Kahit hindi mo ako pasalubungan, kahit wala kang bili sa akin, ikaw lang, masaya na ako. Di ba may ganung bata? Isang araw may pinapanood sa akin. Sabi nung anak ko, ma, tingnan mo heka ito. Kakatuwa ang batang ito. Sa Facebook po yun. Iyak nang iyak ang bata. Ang tanong ay ganito, bakit ka nag-iipon? Sabi, ba't ka nag-iipon? Kasi nga mahirap tayo, sabi niya. Ba't ka nga nag-iipon? Naanin mo yung iniipon mo. Iniipon niya yung perang nagiging pera niya. Kasi nga, mahirap tayo, kaya ako nag-iipon. Aanhin mo nga, kasi nga, gusto kong bumili ng cake sa birthday ko. Sabi niya, alam mo ba, kung ba't mahirap tayo? Kasi hindi ka marunong magsinop. Sabi sa magulang, ay, Diyos ko, nakakahiya, ano? Alam niyo po, tumawa akong nahabag sa bata at nahawa sa magulang. Isipin mo, nilagay pa yun sa ano, hindi kaya siya nahihiyang magulang eh. Mabuti pa yung anak nakapagsabi ng, kasi hindi ka marunong magsinop. Hindi kayo marunong magsinop. Sabi niya, totoo yan. Tumisan, hindi lahat ng kahirapan ay paghihirap. Masipag. Masipag. Sasabihin sa anak, aba ginawa ko na ang araw ang gabi. Oo. Ginawa mo ng araw ang gabi. Pag naman nakakalango ka, ginawa mo ring araw ang gabi sa paglago. Nasaan yung pera? Ano? Kumisa naman sa ganyan. Masipag ka nga. Mga minamahal, hindi naman nila gagawing masama ang mga salitang ganito kung tumatanggap ang tao at matuwid nilang tatanggapin ng Ama. Ikaw mismo magnilay ka. Ano ba napapala mo dyan? Mayroon pang nagsasabi, ang tatang nga na sugarol din. Tama. Yung patay, wag nang kalantariin. Patay na yan Patay na yan. May babalik pa ba yung patay na yan para baguhin? Ngunit, ikaw na nandyan at buhay, magbago ka. Huwag mong tularan yung patay. At kung kinakalantarin ng kapwa mo, yung kalahi-lahian mo, para sabihin, bakit yung tatang nun, yung inang noon, ba't yung kapatid nun ay sugarol? Ano naman ang mapapala nila, ba't ginaganon ka? Yan pa rin ang patutong, walang kilalang Diyos ang mga ganitong tao. Sapagkat, pagpalagay mo ang tatay mo isang sugarol, ikaw naman katino mo. Ikaw na apo mo, katino mo. Bakit gaganyanin ka? Kaya ang tao nga naman, wala pa rin may sumbat, may sisi, hahanap ng paraan. Subalit ang Ama, ang lahat ng nakaraan, kasalukuyan at darating pa, alam niya ang dapat niyang hatulan at alam niya kung sino hatulan niya. Kaya siya'y tamang timbangan at tamang hukom. Kaya't ang dapat gawin, sa Kanya ka magpakatapat at magpakatotoo man din. Buhay ba ang Ama? Kung tunay kang matuwid at tunay kang anak ng Ama, mahalin mo yung buhay, wag yung patay. At alalahanin mo yung buhay, wag din ang patay. At ang masdan mo yung mabuti, wag din yung masama. Sapagkat kung ang lahat na lang ng mali at lahat na lang ng masama, ang siyang sisilipin mo, yung ugali mong masama, di mo nakikita, paano matatama? Makakasuri ka ba sa masama? Makakasuri ka ba sa hindi tama? Kung ikaw ay totoong tama, ba't di mo tuwid ang mali? Mahalin mo, padama mo, para makita niya, mapagmahal ka rin tao. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang tao mapangatwiran. Kaya ako ginawa sa kanya yung gumanti lang ako.
Kung lahat ng tayo ganyan ng katwiran, ganti-ganti, walang katapusan sa mundo. So, balit kung ginawa sa'yo di maganda, huwag mo isipin gumanti ka. Kundi isipin mo, ipanalangin mo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya wala nang katapusan ang surian ng tao. Wala nang katapusan. Nasaan ang pag-ibig? Nasaan ang pag-ibig? Pagkatapos, luluhod-luhod ka, maglulumuhod ka, may pag-ibig ka sa Ama. Wala kang pag-ibig kapag hindi ka nagpatawad at di mo pinatawad ang nagkasala sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya, upang mapatutuhanan ang pag-ibig ay nasa iyo, huwag lamang yung malapit sa iyo, huwag lamang yung mahal mo, huwag lamang yung gusto mo ang ibigin mo. Ang wika ng Ama, ang kapwa mo. Sino ba kapwa mo? Lahat. Hindi isa, hindi lima, hindi 10, hindi 100. Lahat. Ngunit, mamahalin mo ba yung wala sa iyo? Kaya, hindi ka namang gagawa ng makasasakit sa kanila. Paano ko pong mamahalin? Hindi ko naman kakilala. Nasa lubong ko sa daan, mahal ko rin. Literal ang tao. Paano mo may gagawad nga? Hindi mo naman kaano-ano at hindi mo nga kakilala rin. Alam nga namang, nagkasalubong lang kayo sa daan, sinabi mo, hoy, mahal kita, loko-loko ka. Ang sinasabi ng Ama, yung mga nakakasama mo, yung mga kakilala mo, yung nasa harap mo, yung nasa paligid mo. Kailangan naman pumunta ka sa isang dako, lahat ng nasa lubong mo, nginitian mo. Hindi mo kilala. Baka sabihin sira, ulo ka. Subalit, yung kakilala mo, nakita mo, batiin mo. Buhay ba ang Ama? At kung di mo nakita, at siya nakakita sa iyo, kung may pag-ibig din siya sa Ama, babati naman ay siya. Ganti-ganti ng maganda, hindi ganti-ganti na masama. Mamahal, halimbawa, pumunta ka sa isang dako, 100 ng tao, wala kang kakilala kahit isa, ikaw lang nag-iisa. Anong gagawin mo doon? Pupunta ka ba? Hindi. Maliban, nag-abroad ka para makibaka ka. Maghanap buhay ka, magsisimula ka, makipagkilala. At kapag nakilala ka nila, kung mabuti ka, makakaisa ka. Kung mabuti sila, magkakaisa kayo. Kung masama ka't masama, maglalaban kayo. Buhay ba ang Ama? Ganon lang ang buhay sa lupa. Kung masama ang inabutan mo at isa ka ring masamang dumating, labo-labo kayo. Subalit, kung ang inabutan mo'y masama at ikaw na dumating ay mabuti, tiisin mo sandali. Pag nakakilos ng Ama sa kabutihan mo, hindi man lahat sila ay magbago. Ang 100 ay magmahal sa'yo. Sigurado may magmamahal sa'yo. At yun ngayon, ginawa mong mabuti, may gumaganti na. Hindi lang 2. Sapagkat ang 100 nakasama mong masama, dahil ikay mabago at nagbago at ikay mabuti, baka 50 sa kanila ay nagbago rin at nagbago rin dahil sa iyong mabuting ginagawa at pagbabago at minahal ka. Di ang isa mong ginawa, 10 ibayo. Sapagkat dapat 10 lang, naging 50. Ibig sabihin, higit pa sa 10 ibayo na sinasabing ulit-ulit na ginagawa mong mabuti. Ulit-ulit din sa iyo ang ganti. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung di ka man binigyan ng talino para ihayag mong mabuti, binigyan ka naman ng puso't bibigyan ka ng pang-unawa upang ang mabuting di mo alam, matutunan mo. Sapagkat kung anak ka ng Ama, ang alam ng kapwa mo at nais mong matutunan dahil siyang gusto mo, ipababati din sa iyo. Kaya't walang taong mangmang sa larangan ng kabanalan. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya maging si Elmer, pagpatag ang isip mo, relax ka. Pag kung ano-ano na naman ang iniisip mo, hindi ka relax. Tama ba? Kung anong gusto mo, patag, na-relax ka, o hindi? Salamat naman. Wala ka naman anak sakit sa isip eh.
Kaya lahat ng tanong masasagot mo. Dahil hindi ka abnormal, hindi ka baliw, hindi ka loko-loko. Ano? Matino ka. Kaya pakita mo sa kanila, matino ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Diyos? Dakila ka, o aking Ama. Ang lahat buhay ay ikaw lamang. O, alin ang masarap sa bahay o dito? Tanging ikaw lamang, wala kang kapantay. Sa buhay ng tao, ikaw lamang amang mahal. Ang magbibigay ng lunas sa lahat ng lumbay. Magpapalakas kanino man. Tandaan nyo, walang magpapalakas. Hindi pwedeng malakas ito. Hoy, bigyan mo nga ako ng lakas mo. Hindi pwedeng malakas ito. Hoy, bigyan mo nga ako ng lakas mo para lalo pang lumakas siya. Dahil malakas din ito, hihingi pa ito para lalong lumakas pa. Hindi kayo pwedeng magbigay ng lakas kahit kanino. Saan magmumula ang lakas nyo? Kapag ikay magaling, hindi pwedeng bigyan mo ng galing ito at bigyan mo ng galing yon. Kung ang galing mo'y galing sa Diyos. Ngunit kung ang galing mo'y galing sa tao, sasabihin mo, oh, ito gawin mo. Ito gawin mo. Kung may isip at gumugusto sa tututunan mo, ay maaring maging galing din. Ngunit ang galing-galing sa Diyos, hindi pwedeng gayahin. Buhay ba ang Ama? Maliban, ibigay ito sa iyo at magkapare-parehas kayo. Subalit ang pag-ibig niya ay isa lang ang binibigay niya. Sa lahat ng tao, sa puso doon binibigay ito. Kaya kung lahat ng tao ay buhay, ibig sila dahil sa puso ninyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mayroon bang mapupuot? Kung may pag-ibig, maiinis panandalian. Tao ka pa eh. Ngunit at pasubali, maaari mong pigilin, timpiin yan dahil may isip ka naman. Dito lahat nagmumula ang pwede mong gawin. Sabi ng isip mo, gutom ako. Nasabi ng bibig mo, gutom ka. Dahil naramdaman ng tiyan mo, dito nagmula. Kakain ka ngayon at di ka naman pwedeng kumain kung hindi mo maisip ang ano kakainin mo. Sa makatwid, lahat ng mabuti, pumapasok dito. Lahat din ng masama, papasok dito. Piliin mo ngayon kung alin ang gusto mong gawin. Mabuti ba o masama? Kaya binigyan ng sentido ko mo ng tao para magnilay, para magbulay, para makaunawa, binigyan ng isip. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. Pag naranasan ng tao yung masakit, tsaka pa lang niya masasabing masakit. Subalit habang di niya nararanasan yung sakit, sabihin man na masakit yan, basta't gusto niya, sige pa rin yan. Tama ba? Tandaan ninyo, sabi nga sa isang magulang, tadtarin mo mang pinong-pino, di ka makababayad ng iyong utang. Subalit, tatadtarin ka bang pinong-pino para magbayad ka naman? Hindi. Kundi, pinuhin mo ugali mo nang matutunan mong mahalin ang pinagmulan mo at nang makaganti ka sa kabutihan niyang dulot sa iyo at ang buhay na pahiram sa iyo, maging mabuti ka man din. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, lagi niyo ring tatandaan, habang di ka raw nagkakaanak, hindi mo mararanasan kung paano magkaroon ng anak. Tama na salita. Subalit, ay, Helmer, ayan, tama yan anak, pagharian ka. Mapalad ka anak sa oras na ito. Mapalad siyang hindi nahiya sa ginawa niya, sa mabuti niyang ginawa. Sa pala, gaiba ninyo, mali ang ginawa niya? Tama ang ginawa niya.
at magalak ang isang ina, sapagkat ibig sabihin ang anak mo'y nakakadama. Kaya't hamak siya sa palagay ng kapwa niya, ngunit hindi siya hamak sa ama. Katawa-tawa siya sa palagay ng kapwa niya, ngunit hindi siya katawa-tawa sa ama. Katuwa-tuwa siya. Kaya yan ang sinasabi niya, kaya nga't may puso kayo para makadama. Kaya nga't may isip kayo para makapag-isip-isip kayo. At kung napag-isip-isip nyo kung ano dapat nyong gawin at dapat nyong ginagawa, kayo mismong mamimili sa gagawin nyo araw at gabi man. Kaya't magalak kayo. Kung nakaramdam kayo ng pagpapakababa, kaysa patuloy kayong nagmamataas, na wala kayong kasalanan at sasabihin nyo hindi kayo nagkasala, samantalang bulok ang laman ng isip at masama. Mo tao, katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat ganang kuntsing na babaeng pandak walang mabibigkas sa inyo, ni walang masasambit na anumang katagang dinaratal ko. Yaon ang patutong ibang wika ko may kapangyarihan at ang tatanggap ay makakadama. Ngunit ang salita nyo'y ano? Kaya't ang magbabago, matututo. Sumayin nyo kayapaan, mga minamahal, nek karameneyahanam, Ano bang binata mo na hindi ito mapagbabago ng Ama? Ano bang tiniis mo na hindi ka mapapalaya niya? Ano bang wala sa'yo na di pagkakalob niya kung nanaisin niya at gusto niya? Kaya't habang hindi mo ito nakakamtan, magbata-bata ka. Mapakita sa kanya, tapat kang anak niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pagarian ka, anak. O, sulong tayo na. Sige na, anak. Upo na, Elmer. Elmer, upo na. Upo na, Elmer. Ibaling manginig ang katawan mo sa pagsisisi, anak. At pagkatapos noon ay matatapos ng lahat. Pagpalian. Kaya nga, anak, ang mabuting tao'y laging mabuti ang isip, kaya ikay magalak. Pagharian kang ganap. Sumayin ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, ikaw, anak, ay mabuting anak. Mabuti sa magulang. Kaya ang lahat ng iyan, batahin mo hanggang makita mo kung paano makamta ng kagalingan. Lumaban ka lamang, Elmer, lumaban ka. Labanan mo yan lahat hanggang ikay tumatag at makita mo ang liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Anong silbi ng gamot kung walang lapat na mainam sa iyong katawan? At kung hindi ito magiging mabisa para ikay gumaling. Ngunit ang salita ng may ilapat mo sa isip at puso mo, ang lakas ng loob mo'y bibigay sa iyo. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang tanong sa inyo, makapaghuhukay ba kayo sa lupa na walang... Oh, halika na, anak. Gusto mo nang umuwi? Ha? Ayan, tita mo. Ayun ang tita mo. Halika, anak. Halika, anak. Lumapit ka. Panalangin niyo siya na makayanan at magliwanag ang kanyang isip. Sa gayon, mararamdaman niya kung paano ang pagbabaw ng Ama sa kanya. Sige, anak. Hindi lahat ng mabait ay tunay na mabait.
Hindi lahat ng nagbabaitan ay hindi totoong mabait. Lahat may hangganan, lahat mayroong hindi nararapat. Ngunit kayo'y magalak. Halika. Panaligan mo sa ikatlong araw. Labas mo ng bagong buhay ka. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. O aking ama at ama nila, yamang hinayag mong marapat. Makamtan nawa nilang lahat ang tunay na dapat na kanilang matanggap. Sa gayon ang liwanag sa kanila'y maghahari at ang dilim ay mapaparang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Gusto mo uminom, anak? Gusto mo uminom? Elmer, gusto mo uminom? Anong baon mo? Nasaan baon mo? Tubig. Inom kang tubig. Ha? Inom kang tubig. Pahingin ang tubig. Tubig na lang. May tubig ba siya dyan? Pahingin tubig. Painumin niyo po siyang tubig. May mission po ngayon, kaya may bukas pa. Sabado bukas. Ano po? Kaya bukas, may gawain ngayon na kami po'y tutunguhan, may misyon. Kaya sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pumayo kayong may galak sa puso nyo. Pagarian kayong lubos. Anak, patnubayan ka ng Ama. Liwanag ay kakamtin mo, ha? Liwanag ang maghari sa'yo, ha? Elmer, Elmer, mahal mo ba ito? Oh, pamangkin mo yan, mahal mo yan. Oh, lumaban ka para dito, ha? Tingnan mo mama mo, tingnan mo nanay mo, mahal na mahal mo ba yan? Ha? Sige anak, gagaling ka. Wala ka naman sakit eh. Sige na. Oh, sige. Sige na. Oh, anong nakikita mo sa kanya? Vitamins mo pa rin siya, ha?